Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Salit ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na mga katropa. Okay, so mga kaibigan, magandang gabi po sa ating lahat. At ang oras po natin sa Hudyat, abay alas 7:50 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At siyempre po sa inyong programang Tropa Friday Edition. At siyempre, Rosel Lopez at your service. At sa ating technical side, si Mr. J. So mga kaibigan, kung ninyo at lumalabas naman sa social media at maging sa advisory po ng Freebox, na talaga namang nasa alert level 3 na, ang Bulkang Mayon. At parang sumasabay pa yata yung Taal, At kawawa po, yung pong mga kababayan natin na nandiyan sa malapit sa may Mayon Volcano, medyo lumikas-likas na po tayo dahil talagang lumuluwa na po yung baga, yung lava. Mas delikado po, Kaya makinig po tayo sa ating pong mga local government, sa ating local government unit dyan po sa lalawigan ng Bicol, At mahirap po at yan ay delikado. So mga kaibigan, at yun nga, magandang gabi muna sa ating mga kaganers ng One Gun Pilipinas. At syempre po sa aming presidente na si Kuya Aser Maghinang, at syempre po ang ating admin, Corixman, Siya po ang utak ng One Gun Pilipinas, At syempre po yung mga opisyal, yung mga team leader, particular si Kuya Marco Yualday ng National Capital Region o NCR, Chapter, siya po ang team leader. At yung iba pa natin mga katropa, sina Kuya Julius Miguel Saludes ng OGP Hong Kong, at sina Kuya Toto Maksak Dalan, at iba pa, sina kapatid na Di Marmar, at marami pang iba. Basta po, ang One Gun Pilipinas po ay nationwide. Meron din po tayo sa Qatar, meron tayo sa Pangasinan, meron tayo sa Bulacan, meron tayo sa Mindanao, meron din tayo sa ibang bansa, Kaya mabuhay po ang One Gun Pilipinas. At syempre, ang ating mga kuya, ating Bunso Prince of Eagles ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Magandang gabi, particular po sa aming region, Central Luzon Region 45, sa pangunguna po ng aming Governor Rafael Agkawili. At syempre, yung aking grupo po, ang Media Rider Eagles Club, at syempre yung mga opisyal at member ng MREC o Media Rider Eagles Club. Okay, so mga kaibigan, ngayon na itutungin natin sa inyo po, yung pong yung pong tinalakay po ng ating admin Corixman tungkol po sa mga legality, At siyempre, meron pong abogado, minsan naman nagko-comment, siyempre yung kanyang legal opinion. Kaya po ang mga abogado natin, may mga legal opinion po yan. Pero opinion niya po yun, talagang igagalang po natin. So pakinggan natin, at ito po patungkol din sa mga legalidad, sa mga informasyon, mga info, para nalalaman natin ng mga gun owner kung ano po ang dapat at hindi dapat na gawin kapag tayo may firearms. At siyempre, at kahit paano, may natututunan po tayo. So mga kaibigan, pwede kayo mag-comment sa ating live chat box at ipararating po natin sa kinaukulan. Narito po. Alright, magandang gabi po. One Gun Pilipinas, kumusta po tayong lahat? Kung saan man tayo naroon ngayon, mga kapatid, ay sana maayos tayo sa ating mga kalalagayan ngayon, At Happy New Year again, binabati po namin kayo ng maligayang at manigong bagong taon, mga kapatid sa One Gun Pilipinas, at sa ating mga viewers ngayong gabi. At ngayon po ay araw ng gabi ng Huwebes, At tayo ay January 8, 2026, mga kapatid. Panibagong taon, panibagong simula, at mga panibagong hamon ang ating harapin sa ating araw-araw na pamumuhay, At tingnan natin ang positibo ang taon na ito. At ang bawat isa po sana ay patuloy po na maging maayos ang kanilang mga pamumuhay at maging masagana ang kanilang mga hanap buhay. At palagi sanang iingatan tayo ng Panginoong Diyos sa taong 2026, mga kapatid. Muli, magandang gabi sa ating lahat, At yung mga naka-online na, pakishare po yung ating live, At ako po'y humihingi ng dispensa sa mga kapatid natin sa OGP at ganun din naman doon sa mga non-members na nag-PPM,
ay may mga queries po ngayon na alam nyo, umuulan ako ng queries doon sa Messenger. At pasensya na po kayo mga kapatid kasi itong maghapon, it's been parang a month, no, na mahigpit po ngayon sa aming opisina, no. Kami po ay during office hours ngayon, lalo kung nasa loob po kami ng jail doon sa aking assignment. Bawal po kasi ang cellphone. Kaya hindi po ako nakakapag-reply, no? Kaya sa dami po ng tanong, pare-parehas pong tanong ang tinatanggap ko ngayon sa aking Messenger, ay hindi ko na po maisa-isa kayong sasagutin, mga kapatid, no? At napakarami. At pare-parehas yung tanong, mga kapatid ko. Pare-parehas po yung tanong, no? So, kaya po, ngayon sana ay hindi tayo magla-live, pero dahil sa karamihan ng tanong na ito, na kailangan naman natin talagang tugunan, no? Lalo po sa mga members, minabuti po nating mag-live ngayong gabi, no? At yun na nga po, kailangan natin itong pag-usapan para po magbigay na naman tayo ng linaw, lalong-lalo na sa ating mga member, no? Higit sa lahat, mga kapatid, yung mga nasa OGP. At yun po, maraming salamat po sa mga nanonood at naka-online na ngayon. Si Sir Toto, good evening po, Happy New Year sa inyo. Same questions, mga kapatid, no, ay maya-maya sisimulan natin yung ating usapin ngayong gabi. Mapakishare po yung ating live para po maantabayan na naman ng ating mga kapatid, no? At maraming salamat po sa mga nakaantabay na at nanonood na po sa ating live ngayon, no? So batiin natin yung ating mga kapatid na nanonood, no? Yan ang kuya nanonood na, ang kuya Oscar de los Reyes. Magandang gabi po sa inyo, no? At ayan, ang Sir Emerson San Juan, good evening po sir, good evening po. Sana simultaneous kong i-broadcast ito maski sa YouTube, no? Pero anyway, pwede na rin tong sa Facebook, no? Siguro i-upload ko na lang sa YouTube, mga kapatid, no? So magandang gabi po Sir Rob Layton, good evening Sir Rob Layton, no? Mga kapatid nating Amerikano, taga Laguna, magandang gabi po, good evening sir. Yan, pakishare na po yung ating live para makaantabay na po ang iba nating mga kapatid. So mahalaga po itong ating pag-uusapan, ano? At mahalaga po na tayo ay magkaunawaan din, no? Liwanagin natin yung mga bagay na nagpapagulo ng ating mga isipan, no? At ito po, disclaimer, no? Hindi ito pong ating live ngayon ay hindi ito para makipagtagisan ng talino or galing sa kahit sinong tao. Ito po ay pag-uusapan lang natin kung ano yung dapat po nating maunawaan at dapat maintindihan bilang isang gun owner. At huwag tayong maligaw, mga kapatid. Ang OGP, yun po ang mission natin, ating kapwa gun owner. Magbigay tayo ng accurate na information. Sabi nga namin, kahit hindi tayo umabot sa 90 to 100% accurate, at least mahit natin yung 80% na accuracy para po makapagturo tayo ng tama, mga kapatid. Maraming salamat po Sir Toto. Good evening po, no? So sana makaantabay ang ating mga kasama sa ating grupo, no? Para po maraming makasubaybay at mawala ang mga agam-agam, mga kapatid, no? Makaunawa tayong lahat, no? Pakishare po yung ating live sa ating mga GCs. Yan, si Sir Jeremiah Atanasio Jose. Good evening sir, thank you for watching. Salamat po, no? Magandang gabi po sa inyo, no? Sino pa ba itong bumati? Ako, basahin natin, no? Mga bumabati nating kasama. Yan, si Sir Julius Miguel Saludes from OGP Nueva Ecija and Hong Kong. Sir Sabaya Edmund, magandang gabi po. Si Sir Roel Tams. Benji Greenberg from Nueva Ecija, magandang gabi po sa inyo. Ayan po, pakishare na po sa ating mga GC ang ating live, mga kapatid. Ayan, ang ating kasama sa OGP CAR, no? Cordillera Administrative Region, si Ma'am Gina Maso, si Ma'am City Luna,
at si Sir Ronald De Vera. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa inyong panunood. No? Ayan ang aking kapatid sa Alpha Pi Omega, no? At ang ating Regional Director ng Region 8 BGMP, si Sir Dial Senior Superintendent Rail Pabella Sonol, no? Ang matikas na Regional Director ng Region 8 BGMP. Magandang gabi, sir. Salamat po sa panonood, no? So, ayan. Good evening, Ma'am City Luna. Magandang gabi po sa inyo. Sana maganda yung dating ng audio, no? Paki-comment lang po kung maayos yung audio para mamaya-maya, pag nagtuloy-tuloy na po tayo, wala pong interruption, no? At sana maganda yung labas ng audio ko sa inyo, no? Paki-comment, Ma'am City Luna, kung okay po yung aking audio, no? Thank you, ma'am. Cloud Onyx, magandang gabi. Yun, clear daw po yung boses. Salamat sir, salamat po. Yan. Audio loud and clear, sabi ni Sir Julius Miguel Saludes. Yan. So sa mga nakaantabay, paki-share po sa ating GC at i-share din nyo sa ating mga kapatid sa OGP, no? Para makapanood po, no? At sana ay after natin itong pag-usapan ay ma-share nyo rin sa ating mga kasamahan pa at saka yung mga katropa nating wala pa sa One Gun Pilipinas, no? Mahalaga po na makarating sa kanila ang ating pag-uusapan ngayong gabi, no? Yan. Share na natin, no? Magandang gabi po sa inyo, sir. Sabi ni Sir Cesario Taob Abetong. Mabuhay po yung mga Sipok Soti Philippines. Kasipok ng Soti Philippines. Ayan, mga bodyguard po yata itong mga binabanggit ni sir. So, yan. Maraming salamat again sa mga nanonood na at nakaantabay na sa ating live, no? Francis Bangayan, good evening po. Good evening sa inyo. So mangyari po, sana yung mga nanonood ngayon sa ating live, paki-share po ito sa ating mga GC at saka yung mga tropa natin na hindi naka-antabay dun sa GC, paki-send po ninyo yung live natin sa mga messenger para po makapanood, no? So pag-usapan natin ito, no, itong medyo trending tong tong post na ito ng isang abogado, mga kapatid, no? At yan, magandang gabi po, Sir Francis Bangayan, no? Pakishare na lang, Francis, sa mga kapatid natin sa OGP Laguna, no? Thank you po. Ako, talaga lang. Sir Di Marmar, magandang gabi po. Thank you for watching. At maraming salamat pala dun sa ating kapatid na nagbigay nitong aking suot na long sleeve ngayon, no? Ang tawag nila rito ay Smart Fit daw, no? So, magaling yung kapatid natin. Alam niya yung sukat ng katawan ko, no? Ito yung taga Makati, tropa natin. Kanina, pinadala itong 2 set ng aking long sleeve, no? G2000 po yung tatak, no? Maraming salamat po sa kapatid natin sa OGP na nag-sponsor, no? Dagi nakikita niya, nagsusuot po tayo ng long sleeve, no? So, yun, pinadalan tayo ng 2 set, no? Isang blue at saka isang parang ito, no? Parang light blue ang kulay, mga kapatid. Maraming salamat sa kapatid nating taga Makati, no? So, yun. Gandang gabi, Kuya Oscar de los Reyes. Salamat po sa panonood. So, ayan, sana na-i-share na yung ating live sa ating mga GC. At, ayun, sineshare ko kasi doon sa mga nagke-query itong ating live para makapanood sila ngayon, no? So, mahalaga
kaantabay tayo. Lalo po yung mga member ng OGP, no? Yun po ang una naming concern, yung mga member natin. Magandang gabi, Sir Vladimir Perez. Salamat po sa panonood at pag-antabay sa ating programa ngayong gabi. Ayan, dumadami na po yung nanonood. Maraming salamat po. At kayo po ay interesadong makinig sa ating pag-uusapan. Magandang gabi po, kapatid na Di Marmar. From Davao, no? So yun, nababasa ko na yung mga ano. Sir Ronald De Vera, good evening po. Sabi ni ating Regional Director Ril Pabella Sonon, good evening po tol, ang ama ng OGP, TY sa pagbati bro, malinaw ang audio mo tol, sabi ni ating Regional Director Ril Pabella Sonon. Salamat po sir, salamat po, thank you po. At mabuhay ang Alpha Pi Omega sa ating 100 years anniversary. Ayan. So, sa tingin ko, pwede na tayong magsimula, mga kapatid, no? At marami naman ang nakaantabay, no? Ayan, may humahabol pa ng ating... Ayan, pwede na po kayo magpa-shoutout bago po tayo magsimula, no? Sir Junry Vicente Oracion, magandang gabi po sa inyo. From Surigao, no? Yan, meron tayong kapatid pala sa Surigao, no? Salamat po sa panonood, Sir Junry Vicente Oracion, no? Paki-share po yung ating live, Sir Junry, sa ating mga kaibigan na God Honor, no? At para makaantabay din naman sila, kahit hindi sila member ng One Gun Pilipinas, kailangan nilang mapakinggan yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Sir Rowell Tams, good evening. Salamat po sa panonood. Anyway, ayan. So, I think mahaba na ang ating pasakalye, mga kapatid, no? So, pwede na tayo sigurong magsimula, no? At mamaya na ulit yung ating mga shoutout, no? Opo. So, it's very important na siguro magsimula na tayo para ako po yung makapaghapunan na rin, no? Hindi pa ako naghapunan, kagagaling ko lang po sa trabaho, no? At pag-usapan natin to, kasi mamaya baka pag kumain ako, mawalan ako ng ano, hindi ako makapag-arrange ng thoughts, no? Good evening po, Sir Joel Barameda, and yan, Mark Candido from Bulacan, magandang gabi po sa inyo. At si Sir Shego Charlie, yan, kapatid ko sa Alpha Pi Omega, at member yan ng star team ng BJMP Region 8. Matikas na star team member yan ng BJMP, at si Sir Charlie Shego. Magandang gabi sa iyo, sir, no? Sa taga ano nga pala si Sir Cesario, no? Taga OGP Bacolod City, Negros Occidental Chapter. Ayun. Roel Tams is from Ilocos Norte. Good evening sir, no? At si PCS F. Poda, good evening sir. Si Sir PCS Poda ay I think taga Bureau of Fire Protection itong kapatid natin. At ayan ang ating matikas na bodyguard, si Sir Bogart Turer. Ayan. Ayan, nagle-lecture din po ang Sir Bogart Turer, no? Ayan po ay kasama rin natin sa One Gun Pilipinas, no? Mabuhay ka, Sir Bogart Turer, no? At sana po ay patuloy po ang pagtuturo at paggabay sa ating mga kapatid. Manolo Mendoza, good evening po. At si Sir Charbax. Yan, magandang gabi po sa inyo. Si Sir Johans Purkenji, magandang gabi po. At si Ma'am Arlene Brazil, no? I think Ma'am Arlene Brazil is from Caloocan ito. Yun. Mabuhay po, Sir Bogart Turer. Mabuhay po kayo. Sir Antonio Valenzuela, magandang gabi rin sa inyo. Yan. Okay, going back, mga kapatid. Simulan na natin ang ating pag-uusapan, no? Mga nakaraang araw, merong pong vlog ang isang abogado, no? With due respect, ito po ay abogado naman, no? Igalang natin yung kanyang legal opinion. Kasi ang tawag po niyan sa abogado ay yung sinasabi niya ay yun yung legal opinion niya, yung pagkakaunawa niya sa batas, no? At marami tayong abogado ngayon. At shout out pala sa ating kapatid sa OGP at aking kinakapatid na anak ng aking ninong, Boycie ng Santa Cruz, Maynila. Ang kanyang anak ko ay kasama sa pumasa sa 2025 bar examination, no?
At yan po si Attorney Richmond Ong. Isa po yan dun sa tumulong sa atin dun sa wheelchair na pinadala kay Kenneth James doon sa Tacloban. Nakita nyo mga kapatid, lahat po ng mga tao na tumutulong sa atin dito sa OGP ay sineswerte, no? Alam din niya ng Pastor Palalab, no? Nung nagbigay tayo ng notebook, according to him, last year, no? 2024 pala, no? Hindi last year pala, 2024. Pumasa naman sa board exam ng nursing ang anak ni Pastor Palalab, no? Kasama siya doon na namigay ng notebook doon sa Laguna, no? At ang isang sinuwerte din sa atin na kasama nating nagbigay ng electric fan ay si Tats Daly, no? Gumraduate ang kanyang anak na cum laude sa isang sikat na university sa Amerika. At ayun po, naging scholar pa ng Princeton University ang anak ni Tats Daly. So halos lahat ng mga sumasama dito sa atin ay sineswerte. Maging mismo po ako ay na-promote last year, no? So maraming kwento ngayon, lahat ng halos kasamahan natin sa OGP, maging ang James Baile, no? Yung kanyang mga charity works ay sinuklian ng Panginoong Diyos, no? Lumakas yung kanyang mga paninda, lalo yung mga butcheron po ni James Baile sa Pangasinan, lumakas yan, no? So halos lahat tayo na naggumagawa po talaga ng mabuti sa kapwa ay ibinabalik yan ng Panginoong Diyos sa ibang pamamaraan po, no? So Attorney Richmond Lansong Tol, barangay chairman pa yan sa barangay 320 ng Santa Cruz, abogado na, barangay chairman pa, no? So ang prelo niyan ay sa Ateneo at ang law proper niya ay sa UP. So take one lang sa bar yung ating kapatid sa OGP na yan. So sa lahat ng pumasa sa bar op sa 2025 bar exam, lalo sa mga kapatid natin sa BJMP, sa PNP, congratulations po. At sa lahat ng pumasa, no, 5,000 abogadong bago na naman, no? So going back to usapang abogado, mga kapatid. So madami tayong abogado na iba-iba po ang legal opinion at pananaw nila at pangunawa nila sa batas, no? So meaning, pag pinagharap mo tong abogado na to at abogado na to, magkakaroon niya ng iba-ibang interpretasyon sa batas. Sa mga legal parlance. Depende yan sa kanilang pagkakaunawa, no? Pero when we talk about laws, no, pag pinag-usapan na po natin yung eksaktong sinasabi ng batas o ng mga polisiya o regulasyon, doon po dapat eksakto tayo. Yan. Ang inyong lingkod po ay nag-aral din naman po sa law school, no? Nung first year po ako, ang professor ko dyan po ay ang ating kaibigan na Attorney Earl Warren Castillo, no? Yan po ay RTC judge ng Mandaluyong, no? Ang subject po namin sa kanya ay statutory construction, mga kapatid. So sa subject na ito, dapat po ang isang nag-aaral ng batas ay marunong, malalim, kung siya ay mag-interpret o umunawa ng mga salita ng batas. Ang sabi nga po, there is explicit and literal meaning. May mga literal na ibig sabihin ang batas, no? Hindi po nagtatago ang salita ng batas sa mga talinghaga. Kailangan po ito ay eksakto, no? Sa subject po na ito, itong statutory construction, dyan po pinapahatid ng pag-aaral ng abogasya yung nararapat at karapat-dapat na pamamaraan sa pag-unawa ng batas at sa mga sinusulat na may kaugnayan sa batas. Yung mga tinatawag na mga letra ng batas, yung letters of the law, no? It's very important na ang isang abogado or nag-aaral ng batas ay maunawaan po ng maayos at maintindihan ang mga letra ng batas, no? Hindi po natin sinasabi rito, no? Ang inyong lingkod po ay hindi naman ako naging abogado, no? Tayo po ay undergraduate po. Hindi po natin sinasabi rito na tayo po ay magaling, no? Na napakahusay na natin sa batas, no? Dahil disclaimer po, ako po ay hindi abogado. Pero alam niyo po, pag pinag-usapan po natin ang mga batas at kung ito po ay aaralin natin ng malaliman, hindi po natin kailangan maging abogado.
no? Hindi po natin kailangan maging abogado. Ang ibig lang po nating sabihin, dapat po, ang binabasa lang kasi natin, pag inunawa natin yung batas, kung ano lang po yung nakasulat. At kung meron tayong itatanong na hindi abot ng ating pag-iisip, itanong natin sa lawyer. Opo. Pero pag pinag-usapan po natin, ito na nga po, ulitin ko, pag meron pong polisiya, mga regulasyon po na inilagay na ang batas, doon po tayo dapat umunawa, no? Kaya nga po may batas yung Republic Act 10591, meron po siyang ilalabas na IRR, yung Implementing Rules and Regulation. Yung IRR po, yun po ang magpapatupad doon sa mga nilalaman po mismo ng konteksto ng batas ng RA 10591. Kaya po, pag gumawa tayo ng batas, 15 days after publication, ang susunod pong gagawin naman po yung Implementing Rules and Regulations. Dahil po yun yung paraan kung paano patutupad yung batas sa paggamit po ng IRR provisions, no? So hindi po mahirap maintindihan, mga kapatid, ha? Kapag may batas po nagnilikha ang Senado at ang Kongreso at ito po ay naipublish na at ito po ay ganap na batas na, kailangan po ng Implementing Rules and Regulations, IRR kung tawagin natin. Ito po ay Implementing Rules and Regulations. Ito po ang magpapatupad ng mismong batas. So, hindi po mahirap maunawaan, mga kapatid. Hindi siya mahirap maunawaan. So, ang nangyari po yung IRR, doon po tayo magbabase kung paano ipatutupad yung batas na nilikha, na ginawa ng Senado at ng Kongreso. Pwede po kayo magtanong ngayon, bago ko ituloy, mga kapatid. Pwede po kayo magtanong, no? Commercial tayo, mga kapatid, no? Tungkol sa IRR. Ulitin ko po, yung IRR po, yun doon po, kukuha tayo ng mga guidelines para po yung batas mismo na nilikha ng Kongreso at Senado, dito po siya kukuha ng guidelines para po ito ay ipatupad at ating pakinabangan ang batas, mga kapatid, no? Magandang gabi, Sir J.L. Ray, no? Ang ating bagong chapter leader ng Laguna, si Sir J.L. Ray, no? Magandang gabi po sa inyo. Ang Kuya Reste Arellano, magandang gabi rin po. Salamat sa panonood. Raymond Baramba Aguilar, good evening po sa inyo. Kanji Shintaro. Ayan, pwede po kayo magtanong bago ko ituloy, tungkol sa IRR. Baka po may gustong magtanong, no? Tama po, sir, dahil sa turo at pangaral nyo po, nakakuha ako ng LTAP dyan sa Karami at bumili ng unit kay Sir Ronelio Tarok. Ayan, si Sir Cesario Taob Abetong. Yan po, ngayon, may LTAP na rin pong itong kapatid natin sa OGP. Ayan po, wala naman tayong sawa sa paggagabay sa ating mga member. Yan. So, yun, maliwanag po sa atin kung ano yung IRR, no? Ito po, yung mga guidelines, yung mga regulasyon na kung saan dito po tayo kukuha ng basihan para po ganap na maipatupad po yung batas, no? Yung nilalaman ng batas mula ron sa Republic Act. Ang magandang halimbawa po nito ay yung ating RA 10591. So, hindi po diretsong ipatutupad yung batas without the IRR, mga kapatid, no? Magandang gabi, Sir Toto Maksak Dalan at Jun Francisco ng One Gun Pilipinas Italy Chapter. Good evening, sir. Yan. Sir Rapi Montajes, magandang gabi po sa inyo. Mark Abraham Bolinao, magandang gabi rin po. Si Sir Nick Erm from Bureau of Fire Protection, Aglipay Fire Station. Magandang gabi sa inyo. Rolando De Samito from One Gun Pilipinas, Pangasinan, mga kapatid. Yan. At yan, ang Ate May, ayan, pumasa rin yung anak niya sa bar exam, no? Ma'am Ate May, congratulations, ang ating chapter leader sa Tacloban, si Ma'am Ate Mayla Garcia. Good evening, ma'am. Salamat po. So yun, mga kapatid, ituloy natin ang usapan dahil wala namang pong nagtanong, no? So maliwanag po siguro kung ano yung IRR, no? Yung Implementing Rules and Regulation. Pero para hindi pa tayo wag tayo magsariling salita. Sabi nga, basahin natin kung anong ibig sabihin ng IRR, no? Sige, ano natin,
Meaning in law, sabi niya. Ano bang ibig sabihin daw ng IRR? Sige, basahin natin mga kapatid, no? In law, sabi niya, IRR almost always stands for implementing rules and regulations, which are detailed guidelines issued by government agencies to make a specific law practical and operational, explaining how to implement the law's provisions. Like rules for procurement or disability rights is a crucial legal document that provides procedures, definition, is specific to enforce the broader intent of the parent law, ensuring consistent application. So, katulad ng paliwanag natin kanina, doon po tayo kukuha ng gabay ng mga probisyon kung paano ipatutupad yung batas at paano natin ito pakikinabangan bilang mga mamamayang Pilipino. So, yan po ang IRR, mga kapatid. Ang sabi niya, ito, tuloy natin para mas maganda po, no? Magbasa tayo at wag mo tayo magsariling salita, no? Key aspects of IRR. Purpose: to carry out and give effect to the policies and objectives of the enabling law. Nabanggit na natin kanina rin, ano? Content: includes detailed procedures, definition of terms, coverage, and standard for compliance. Yan, yung mga dapat na tinatawag na mga standard na kailangan nating tugunan o i-comply, no? Authority: issued by relevant government bodies, department, commission, under the authority granted by the law itself. Yan, kung kanino daw itong otoridad na, itong batas na ito, yung otoridad nyo kung kaninong ibinibigay na ahensya o komisyon ng gobyerno, no? So yan, maliwanag na po, no, mga kapatid, no, kung ano yung IRR. Gandang gabi po sa ating lahat. Hilario Acuña Requina, magandang gabi po, no? Salamat po sa inyo. So, maliwanag po, no? May IRR ang batas. Hindi siya pwedeng tatayo lang ang batas at ipatutupad mo ng walang implementing rules and regulation. Dahil dito po, hinahango yung mga guidelines and guideposts para sa pagpapatupad po, sa enforcement po ng batas, no? Sa pagpapatupad ng batas. Ayan, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin yung isang umikot na tanong, screenshot, na ang sabi po ay, with due respect dun sa lawyer, no? Sabi ko nga po, yun po yung legal opinion niya, igagalang po natin yan, no? Tayo naman po, hindi man tayo abogado, tayo ay nakapag-aral din naman ng batas, no? Ito po ay uunawain natin, hindi po sa ating opinion lamang. Yan, mga kapatid. Ito po ay uunawain natin in accordance to what is written, no? Ulitin ko po, in accordance to what is written. So, ang sabi po doon sa ating binasang screenshot, kasi tumugon po itong abogado, mga kapatid, no? Tumugon yung abogado doon sa tanong, doon sa comment section, no? And this comment was sent to us, no? So, maraming membro ang nagpadala. Alam nyo naman, itong mga kasama natin sa OGP, kapag nakakita ito ng mga ganito, pag i-screenshot to, ipapadala sa atin, magtatanong, no? So, sa sa post po nung abogadong pinag-uusapan natin, we will not mention the name ng abogado na lang at bigyan natin siya ng respeto, no? Nakalagay po dito ay kung pwede daw po ba. Sabi niya, bawal po daw attorney ang inside waistband, nasa IRR nakalagay, sabi niya. Ang sagot nitong ni attorney ay pwede, basta concealed carry siya. Hindi siya dapat visible to the naked eye or kahit naaaninag pa, no? Pwede daw ba ang concealed carry? So, sumagot po ulit ang may sumagot, no? Sabi nung sumagot, attorney, bawal po daw attorney ang inside waistband, nasa IRR nakalagay. Sumagot po siya, no? Ang sabi niya, bawal siya kung inside waistband lang at wala kang inside waistband holster. So, ito, maganda yung pagkakapaliwanag niya rito. Bawal daw kung walang inside waistband holster, no? Pero kung naka-inside waistband holster ka, baka lalo na paggawa ni Lucas Tactics, no? Baka pwede na, no? Sabi niya, pero kung naka-inside waistband holster ka, completely concealed siya,
pwede yan as per IRR, sabi niya, no? Ito po ay hindi natin inimbento, no? Ito po ay screenshot na sinagot mismo ng itong abogado po na nag-vlog, no? Again, ulitin natin, hindi natin siya tinutuligsa, mga kapatid. Siya po ay ganap na abogado at sino ba tayo hamak na nakapag-aral lamang ng kapirasong batas, no? Opo, hindi po natin kini-question yung kanyang legal na opinion, no? Pero tayo po ay ito pinag-uusapan natin kasi iba po yung ating pag-interpreta sa batas. Ang pag-interpreta natin sa batas ay according yan sa IRR din na revise noong 2018, no? 2018 po, ni-revise po yung IRR. Hindi na po ito yung IRR noong 2014. Nung after the conception of Republic Act 10591. 2018 po, nagkaroon po ito ng revision, no, ng IRR. So sa 2018 po, inaba na po yung sinasabi ng implementing rules and regulation ng Republic Act 10591, mga kapatid. So yun po ang sinabi, ulitin po ang tanong po ng isang netizen, bawal po daw attorney ang inside waistband. Nasa IRR nakalagay. So the way I see it, itong netizen ay nakakaunawa, no? So meaning parang nakapagbasa ng batas, na itanong sa abogado, or sabihin natin talagang itong netizen ay talagang he's doing his assignment, no, bilang gun owner. Nag-aaral talaga siya. So whatever kung saan niya nakuha yung knowledge niya, pero yun po ang tanong niya dahil nasa IRR naman talaga, no? Ulitin ko, ang sinagot naman ni attorney ay bawal siya kung inside waistband lang at wala kang inside waistband holster na gawa ni Lucas Tactics, no? Biro lang po, no? Kung wala daw inside holster, yun daw bawal. Pero kung naka-inside waistband holster ka, completely concealed siya, pwede yan as per IRR, sabi niya, no? Ang tanong, mga kapatid, pwede nga ba? Pwede nga ba? Uulitin ko po, ang 2018 IRR po ang nagsabi na ito po ay hindi na pwede. No? Hindi na po. Hindi na po, mga kapatid. Ang ating basis, ang IRR ng 2018, mga kapatid. Ang ating basis ay ang IRR ng 2018. Ang nakalagay po doon sa subparagraph under section E, paragraph 2B of the SOP, no? Ang Standard Operating Procedure at ng ating SOP ng ating 10591, nakalagay dito sa B, display of firearms is prohibited, no? Bawal. The firearm must always be concealed carry, nakatago, or handgun. It must not be physically or bodily attack. Meaning, kung kayo po ay inside waistband, yun po ay bodily attack. Okay, tuloy natin. Ang sabi ni attorney ay basta naka-inside waistband holster, pwede, no? Pwede daw, sabi niya, as per IRR. Pero ang sinasabi po ng IRR na binabasa natin ng revise ng 2018, it must not be physically or bodily attack or inserted in the waistband. Malinaw, mga kapatid. Inserted in the waistband. Oo. It must not be. Hindi pwede. It must not be. Hindi dapat, mga kapatid. It must not be. Hindi dapat. Pag hindi dapat, yan po ay bawal. No? Tuloy natin, no? It must be encased on a hand luggage. O hand luggage, yung handbag. Yan, danong tawag ng araw, tawagin namin din yan ay clutch bag, no? Belt bags. Ayan, yung belt bag, pinagtalunan natin yan. Kaya po ako nakarating ng krame noong January 2, 2024. No?
may isa tayong kapatid sa OGP na naging basher natin because of that bag, na belt bag na may holster, no? Ito, bago ko po ituloy itong binabasa ko, meron tayong member dati na naging basher natin na yumao po nung nakaraang taon din, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, no? Ito po yung member natin sa OGP. Then later on po, kinwestiyon niya tayo. Dahil po, meron tayo nung ina-advise na bag, na belt bag po na may inside waistband holster. Pero po yung inside waistband holster po, nagkataon kasi po yung bag, naka-integral part doon yung holster po na isusukbit ninyo yung baril. Pero po yung holster po na yun ay integral part ng bag, hindi po siya independent. Meaning, parte ng inside waistband yung bag. Itong tao po na ito, ito with due respect, yumauna po siya, no? Namatay na po yung tao. Nabalita ko, cancer po yung ikinamatay ng mama na ito. A former member na become basher because of this argument, no? Ayaw niya tayong paniwalaan. Hanggang dumating po na, alam nyo, nung araw na yun, I'm preparing to go for my schooling sa junior leadership course sa Bataan. Sinadya ko po talaga ang krami, ang PTC for Secretariat because of this, mga kapatid. Para lang i-prove na tayo ay hindi mali sa ating itinuturo. So again, balikan natin yung belt bag po na yun ay mayroong holster sa likod. Pero ang opening po niya ay sa harap. So meaning, hindi po sa labas ang holster. Ang holster po, ipapasok niyo yung baril niyo, nasa loob po yung holster at dulo ng baril, susuksok siya. So meaning, part po ng belt bag, yung holster, no? So talo, ang daming naguluhan doon sa ating unang FB group. Talo-talo. What I did, para matapos na yung issue, I went to PTC for Secretariat. Pagdating doon, bumili pa nga po ako ng belt bag sa labas ng Krami. I spent about 550 pesos just to prove a point, no? Bumili po ako ng holster sa labas ng Krami at pagpasok ko sa loob, kinausap po natin yung taga PTC for Secretariat. Hinarap po tayo ng opisyal na babae ng Secretariat po during that time. So, ma'am, kako, I want to clarify this, ma'am. Kako, kasi there is someone who is sinasabi niya na hindi daw po pwede itong holster na to, na belt bag na holster na ito. Itong babaeng opisyal, nanonood pala ito ng One Gun Pilipinas live namin ni AJ. So, ang sabi po ng opisyal na babae ng PTC for Secretariat, sir, sabi niya, alam namin yung ginagawa ninyo at nanonood kami sa mga tinuturo nyo sa live, no, ninyo. Ngayon, sabi niya, kung may mali po sa tinuturo nyo, i-call out namin kayo. At kayo rin naman ay nasa serbisyo, sabi niya. So, hindi po bawal yan. Kasi nga, parte nga ng bag. Katulad ng pinapaliwanag nyo, hindi naman siyang hiwalay na holster. Kasama siya, parte siya ng bag. At hindi po nakikita ang baril kasi concealed naman. So, yun po yung binabasa natin ngayon. It must be concealed, carry, na nakalagay sa bag. So, meaning, wala pong pagkakataon na kayo ay makikitaan na may baril dahil nasa loob ng bag. So yun, nagpasalamat tayo dun sa opisyal na babae. Ang sabi pa nga nung babaeng opisyal, sir, basta kung may mali kayo, i-call out namin kayo. Dahil nanonood naman kami ng live ninyo. So that is the time na na-prove natin. Nag-video pa ako nung palabas ng Grabe. Sabi ko, authorized po ito. Ngayon, alam na natin. So yung mga hindi naniniwala, nasa sa inyo kung ayaw nyo kami paniwalaan. Pero this bag is authorized. So ito po yung sinasabi niya doon. No? Ituloy natin, no? It must be encased on a hand luggage such as clutch bag, belt bags, gun case, no, or the like. For rifles and or shotguns categorized as small arm, it must be cased and secured inside a motor vehicle. Ito po yung bagong IRR, ang 2018 na IRR. So, lamang po yung sinasabi dati ni attorney, no, with due respect to him, no. Baka yun po yung lumang IRR. Opo. Pinagdebatehan po yan. Maski sa programa ni Brother Daniel Razon. No? Kasama niyan sila Sir Cookie Alonso. May mga kasamang general ng PNP. Ang pinag-usapan nila dyan noon ay basta concealed. No? Opo. Ganun ang usapan. Pero pagdating po ng 2018, no? Nilinaw na po ng IRR kung paano tayo on how we carry our PTC for authorized
firearm, no, yung inuotorisa ng PTC-4 na i-carry. Niliwanag na po dito sa itong bagong probisyon ng IRR. It must not be, no? It must not be physically or bodily tact. Maliwanag, mga kapatid. At sabi niya, it must not be physically or bodily tact or inserted in the waistband, no? Inserted, it must not be bodily or physically tact or inserted in the waistband. Actually, mga kapatid, yun na nga, ituloy natin yung kwento ng PTC-4 Secretariat nung pumunta tayo doon. That was January 2. January 15, nandun na po ako sa schooling sa Bataan. Inilabas po ng PTC-4 Secretariat ang sulat na ito. Ito ay January 15, 2024, no? Ito po, babasahin natin yung pinost ko po rin sa ating FB group, no, ng One Gun Pilipinas Official. January 15, ito ay Republic of the Philippines, National Police Commission, National Headquarters, Philippine National Police, Office of the Chief of the PNP, Office of the Chief PNP, Office PTC-4 Secretariat, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, January 15, 2024. It states that this has reference to your query, no, regarding the lawfulness to carry duly licensed firearm via concealed carry using inside waistband holster inside the waistband. Yan. Please be informed, sabi niya, no, that the Secretariat adheres to the PTC-4 Secretariat Standard Operating Procedures, no, which is the IRR, mga kapatid. This SOP aims to provide the specific policies, procedures, and other administrative guidelines in the processing of application of PTC-4 under Section E, Paragraph 2, Subparagraph B of the SOP. It clearly states that, ayan na po, display of firearm is prohibited. The firearm must always be concealed carry, no? For handgun, it must not be physically or bodily tacked or inserted in the waistband. It must be encased on a hand luggage such as clutch bag, belt bags, gun case, or the like, no? For rifles and or for shotguns categorized as small arms, it must be cased and secured inside a motor vehicle. With the foregoing, we hope that we have enlightened you on your query. Thank you, sabi niya, no? Very truly yours, Police Major Alfred M. Sevilla, Officer in Charge, PTC-4 Secretariat. Ito po ay January 15, 2024. January 2, nung pumunta tayo noon, January 15, nirelease nila itong statement na ito to enlighten us, to shed light on how we carry our license and PTC-4 authorized firearm to carry, no? Maliwanag po siguro, no, mga kapatid, no? Magandang gabi po, Sir Maybrick Sandman. Magandang gabi po sa inyo. Pwede kayong magtanong, mga kapatid, no? Hindi tayo abogado, mga kapatid, no? Liliwanagin ko with due respect sa lawyer na nag-vlog, no? Pero ang IRR na po ang ating binabasa ngayon. At mismo po ang statement po ng PTC-4 Secretariat mismo. Mismong ang implementing agency na po, ang PNP na, ang mismo pong naglabas nitong statement na ito for us to give guidelines, para magbigyan po ng guidelines tayong mga gun owner in connection to that query on how we carry our PTC-4 back firearms, no? Francis Romero, magandang gabi po. Maliwanag ito, mga kapatid, ha? Tandaan po ninyo, ang PNP po ang masusunod. Hindi po ang mga opinion lang ng kahit sinong tao. Maski kami sa OGP. Kaya nga po kami, maingat kami sa pagbibigay po ng mga impormasyon at pagtuturo sa inyo. Dahil po, tayo po bilang mga responsible gun owner, ang mga responsible gun owner po na mga LTAP holder na lihitimong nag-aari ng baril, we have to respect. We have to abide. We should be, no?
we should follow what is provided sa mga existing laws in connection dito po sa gun ownership, mga batas na may kaugnayan sa pag-aari ng baril. Yun po ang role ng isang responsible gun owner, to abide and follow the existing rules and regulations set forth by the government through the Philippine National Police. Implementation of Republic Act 10591. Ang nagpapatupad po ng 10591 ay ang Philippine National Police. So kung ano po yung SOP, yung IRR na meron na kanilang ipinatutupad, doon po tayo susunod, mga. Unless otherwise, there will be revisions of the law. No? May mga pagbabago sa batas na isinusulong sa Kongreso at Senado. Ginagalang po natin yung opinion ng abogadong vlogger. No? Kung nanonood po kayo ngayon, attorney, pasensya na po kayo. We need to talk about this. No? Kailangan naming ipaliwanag ito sa aming mga member, itong resulta ng inyong vlog. No? Kasi po, as per IRR po ng 2018, hindi na po ino-authorize yung concealed carry ng inside waistband. Paliwanag po yung SOP ng PNP dyan. No? With due respect po kay attorney, no? Hindi po tayo nakikipagmagalingan. Dito lang po tayo sa sinasabi lang ng batas, mga kapatid. No? Ito po yung ating gabay. Kaya nga po yung IRR, yan po yung guidepost natin. Diyan tayo kukuha ng ating giya kung paano natin i-enjoy itong batas na ito, paano natin pakikinabangan. Ulitin ko po, hindi po tayo rito nag-live para makipagtagisan ng galing o ng talino. In the first place po, ang inyong lingkod ay hindi naman abogado. No? Nakapag-aral lang tayo ng kaunti sa abogasya. Pero, hindi po mahirap intindihin ang IRR, mga kapatid. Dapat po updated tayo dyan. No? Dapat po updated tayo. So, pwede na po kayo magtanong, mga kapatid, no? At bago po yan, ang lahat pala. Ito pala, bibigyan ko po kayo pala ng ano. Alam nyo po, may mga kapatid tayo sa gun community. Banggitin na natin, no? Banggitin na natin sila, no? We respect their effort, no? Ginagalang natin ang effort nila. Katulad po niyan ni Khalid Rico, no? Si Rico, Philippine Ricochet Line. Yan, kasama yan. Sila Pistolerong Pinoy, sila Guns Pinoy, yan. At saka si Doc Lawrence Asierto. No? Bigyan natin sila ng respeto dahil nag-effort po yan sila para po itong batas ng itong amendment nung nakaraan ay maipurso. Kalakip po doon sa kanilang pinaghirapang amendment na isulong ay yung inside waistband. Ano? Ako po, to be honest, no, mga kapatid, I'm not against inside waistband. Hindi po ako against yan. Sinasabi ko naman yan sa mga member, no? Hindi po ako against yan. Kasi, meron tayong, minsan kasi po, nami-misinterpret tayo rito sa One Gun Pilipinas. Nasasabihan tayong anti-gun, ganun-ganun, etc., etc. Pero alam niyo po, yung pag-i-inside waistband kasi, may malaki po yung advantage niyan. Lalo po sa biglaan. Nung nakaraan nga po, may kakwentuhan akong member, no? Sir, sabi niya, napanood niya yung aking video. Gamit ko yung bag ni Dino Palag, yung ano po ito, yung Pistoleros Gear na version 2 na bag. So nag-demo tayo doon sa Tobski na gamit ko yung 10mm ng Kuya Oscar de los Reyes. From the inside bag, nakalagay yung baril sa loob ng bag. Binunot ko po yung 10mm, binuksan ko po yung bag at binaril ko yung target, tinamaan po sa ulo. If I'm not mistaken, 1.16 seconds. No? Nabunot ko po yung baril ng ganong kabilis. So nagbibiruan kami ni Dino Palag. Sabi niya, sir, ibig sabihin pala, kaya rin pala, parang naka inside waistband yung pagbunot ko sa bag. Kaya, opo, kaya. Pero paghihirapon niyo po yun. Pagpapracticein niyo yun ng paulit-ulit. Kaya po, opo, kaya po. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, kung totoong enkwentro po, pag naratel po kayo, naratel, ibig sabihin talagang kayo po ay nataranta, no? Ayan, rattle kasi ang gamit namin sa uniform service, yung nataranta ka, naratel ka. Baka po mamaya hindi mo mabuksan yung bag, no? So may tendency mabaril ka na. No? May tendency mabaril ka na. Kaya po malaking advantage pa rin yung naka-inside waistband. Wag po tayong magpaka-hipokrito, no?
Ako po ay I'm trying to be. Kaya po yung ginagawa ko na 1.16 seconds, pero it will take a lot of time to train like that, mga kapatid. Si Corexman po kasi ako, no? Hindi po kaparehas ni Sir Jomar Arteta na nanonood sa live ngayon si Corexman. Si Sir Jimmy Santa Rosa, hindi din, no? Si Sir Francis Romero, hindi rin katulad ni Corexman yun. Iba-iba po yung set of skills natin. Opo, iba-iba po yan, hindi yan magkakaparehas. O, sabi nga ni ating Master Florante Goyena, si Grandmaster Goyena, iba-iba po yung reflexes ng ibang tao, yung mga muscle coordination, no? Malalim ang turo ni Master Goyena, no? Pagdating sa baril, no? It talks about anatomy of the body, no? Iba po yung mind and body coordination. Pag umiidad ka na, babagal ka talaga, whether you like it or not, no? Opo, babagal. So iba pa rin talaga ang inside waistband. Yan, isinusulong po yan ng mga nabanggit nating mga tao, no? Yan si Doc Lawrence Asierto, yan si Gans Pinoy, kasama ito si Pistolerong Pinoy at si Khalid Rico, si Philippine Ricochet Line, no? Kasama yan dun sa sinusulong nila na amendment, yung inside waistband. Kaya itong si attorney, alam nyo attorney, totoo lang, sana ano po, makita ninyo ng mas maluwag, malaki, malapad yung IRR. Bigyan din natin ng respeto yung effort ng mga tao, ng Cuadro de Alas na naglalakad nitong pupursige na maisama ito sa provision tong inside waistband. Wala pong shortcut, mga kapatid, na sasabihin lang natin sa social media na pwede basta naka inside waistband holster. Wala po. We are worried, mga kapatid, na baka mamaya ito'y paniwalaan ng mga gun owner at sila'y magsukbit ng baril at sila'y masita ng kapulisan. Sila po ay mapapahamak. Buti sana kung may libreng abogadong mag-aabogado para sa kanila. Okay sana yun. Pero mahirap pa rin, kahit may libreng abogado. Iba ho yung may kaso, mga kapatid. Opo. Hassle po ng buhay ang may kaso tayo. No? Kaya po igalang natin yung sana si attorney ay updated siya rito sa mga nangyayari sa atin dito sa gun community. Yan po yung ipinupurso ng ating mga kapatid dun sa Senado at Kongreso na maisama sa provision. Hindi po yan maisyo-shortcut lang na sasabihin nating pwede. Pinaghihirapan po yan ng ating mga kasama sa gun community na maisulong na payagan yung inside waistband. Tinatrabaho po yan ng mga kapatid natin. Hindi po yan sinasabi lang sa mga vlog na pwede. Dahil hindi po talaga pwede. Bakit natin pinag-uusapan ngayon sa live na ito? Ayaw po nating mapahamak yung mga kapatid natin sa gun community. Yan po ang mission ng One Gun Pilipinas. Kaya kung mapanood ito ni attorney, pasensya ka na attorney. Kung magagalit ka sa akin, wala po akong magagawa. Pero I need to talk about this. Kailangan po naming magsalita. Kasi pati mga member namin ay naguguluhan na, no? Opo. Sandamukal na screenshot po ang pinadala rito sa akin. Kaya po tayo nag-live. Ay kanina nga sabi ko, hindi po naman ako pwedeng mag-cellphone sa trabaho dahil iniiwan po namin sa gate ng jail yung aming cellphone. Hindi po, bawal po sa loob. Kaya hindi po ako nakasagot. Kaya po nag-live tayo. Dahil lang po dyan, no? Hindi lang po natatapos yan dyan sa inside waistband. Meron pa pong sinabi sa kanyang vlog, itong si attorney. Again, attorney, I'm sorry, no? Meron po kasi siyang sinabi doon na sabi daw ng 11766 yung amendment ng 2022 na pwede nang iwan yung baril sa opisina na naman, no? Yun po yung sinasabi, mga kapatid, no? Nasaan ba yung ayoko pong i-play, no? Kasi ayoko pong lumalabas na para nating tinutuligsa yung tao. Hindi po tinayo ang OGP para tumuligsa ng tao, mga kapatid. Hindi po tayo ganun sa OGP, no? We want decent and professional way of actually, we are not just criticizing, no? We just want to shed light, mga kapatid, magbigay liwanag, no? Kasi meron po siya ditong sinabi na pwede daw, no?
Pwede daw iwan na sa opisina ang baril, no? Opo. Ayan, no? Maganda po yung sinabi niya nung una, hindi pwede sa kotse kasi hindi naman extension, ano? Pero may sinabi siya dito, sana naririnig niyo, no? Ay hindi extension ng inyong residence o tirahan. Tama po Ngunit ito, pagdating sir. naman po sa pag-iiwan ng baril sa opisina ninyo, pinapayagan na po ng RA 11766 ito. Basta't permanenteng nakatago ang nasabing baril sa nasabing opisina ninyo. Kaya nga ang payo. So yun, maliwanag po, pinapayagan na daw po sa opisina na iwan ang baril sa opisina basta permanente itong nakatago, no? Hanggang doon lang po ang sinabi niya, mga kapatid. Hindi po dinetalye, mga kapatid. Ngayon po, ang ordinaryong tao, katulad yung mga nagtanong niyan, lalo po may mga member na tayo na naituro na namin ito before. Kailan ba pwedeng ilagay sa ibang address yung baril mo, no? Sa opisina, sa business establishment mo, sa bahay mo, or sa isa mo pang bahay, no? Ito, binanggit niya, pwede na raw iwan sa opisina basta permanenteng nakatago. Pero hindi niya po dinugtungan kung pwede mong itago ng permanente, pero hindi niya dinugtungan kung ano yung sinasabi ng batas. Ang sinabi lang niya, yun daw po ay sinasabi ng 11766, yung amendment ng batas ng 2022. Pero hindi po niya sinabi na kailangan po dapat na yan ay ilagay nyo sa inyong secondary address. Pag nag-fill up po kayo ng firearm ng inyong LTAP, meron po dong permanent and secondary address or primary address. Dapat po sana pinaliwanag ni attorney na kung gusto mong iwan ang baril mo sa opisina mo, dapat po ang opisina mo ay gawin mong secondary address. Ito po, nakakaligaw ito, mga kapatid, ha? Kasi pinapayagan daw ng 11766 na iwan sa opisina ang baril basta permanenteng nakatago. Pero hindi niya po sinabi na dapat ilagay po yan sa LTAP na secondary address. Mga dating member, alam na nila ito. Naituro na namin ito before. Kasi kung halimbawa po, dalawa ang bahay nyo, kasi halimbawa, sir, mga ganito, sir. Ang tanong sa akin ng araw, sir, ganito ho eh. Isa lang po yung baril ko po dalawa. Minsan po yung isang baril ko dinadala ko rin sa isang bahay ko. Sabi niya, bawal ho ba yun? Bawal po. Sa repertorial requirement po na pinoprovide ng batas, ang sabi po doon, dapat po ay kung saan naka-address yung baril mo, doon po dapat nandoon lamang ang baril. Opo. Naka-indicate po yan doon sa firearm registration ninyo, doon sa card. So kung gusto nyo po na kayo ay magkaroon pa ng baril sa isang bahay nyo, ilagay nyo po yung bahay nyo sa secondary address para po yung isang baril nyo nandoon pero naka-address po doon yung baril na yun. Yung pangalawang baril nyo naka-address po sa secondary address. So both houses, mayroon kayong baril kahit wala kayong PTC-4. Pag pupunta kayo sa kabilang bahay, may baril kayo doon. May pupunta kayo sa kabilang bahay nyo, may baril kayo doon, no? Ngayon naman, pwede nyong dayain yan, mga kapatid. Papaano? Sir, may permit to carry naman po yung second firearm ko. Yung Glock ko, may permit to carry. Yung 1911 ko, wala. So, pag pumunta kayo rin sa pangalawang bahay nyo, pwede nyong bitbitin doon sa pangalawang bahay nyo yung baril na yun. Kahit sabihin nyo wala kayong secondary address kasi may PTC-4 naman kayo, mga kapatid. No? Ang tanong, paano pag in-inspection yun? No? Naiwan mo rin sa secondary address mo, yung isang baril. Dito ka sa primary address in inspection. So, dapat po yung baril na yun, huwag nyong iwan dun. Dahil kaya lang po nailipat nyo yun dun because of the PTC-4 authority. Kaya dapat, pag in-inspection kayo, dalhin nyo yung baril nyo from the second house, dalhin nyo rin sa primary address nyo kung saan kayo in-inspection dahil dun po naka-address yun. So, dun po magkakaroon ng conflict, mga kapatid, no? Magkakaroon ng conflict. Kaya much better po kung ako sa inyo, kung gusto nyo ng gano'n, meron kang baril na gusto mo nasa opisina mo na walang PTC-4, secondary address nyo po yung opisina nyo or yung secondary house nyo, yung pangalawang bahay. Sana nilinaw ni attorney yun, no?
na hindi lang po pinasabing pwedeng iwan sa office basta permanenteng nakatago. Dapat po yun ay nakadeklara as second address po yung opisina ninyo. No? Sana mga kapatid, itong ating pinag-uusapan ngayon ay magbigay liwanag sa atin, no? Lalong-lalo sa mga member ng OGP, no? Ayan, nanonood pa rin ang Sir Ril Pabella Sonon. Yan. Ito po ay graduate din ng law, si ating RD Sonon, si Colonel James Jr. Superintendent Ril Pabella Sonon. Ewan ko kung balak niya mag-bar na rin, no? So, hopefully ako kasi mga kapatid, kung makapag-optional retire ako, babalik po ako sa law school, no? Babalik po ako sa law school para makatulong pa tayo, no? Sabi nga natin, bago tayo humiga ron sa, sa ating huling hantungan, marami pa tayong matulungan, makagawa pa tayo ng mabuti. At sabi ko nga, siguro kung magiging abogado tayo, baka mas makakatulong pa tayo sa mga kababayan natin. So, dalawang bagay po ha. Yung, una po, yung inside waistband ay bawal po yan. Pangalawa po, kung gusto nyong maglagay ng mga baril sa opisina nyo o pangalawang bahay nyo, dapat po yan ay naka-indicate. Indicated po yan sa inyong LTAP at sa inyong firearm registration. Para ito po ay maging legal at wala tayong maging problema. Tandaan po, yung ating mga address sa ating mga baril sa firearm registration ay repertorial requirement po yan, mga kapatid. Lalo na po ngayon ay ang PNP ay patuloy pong nag-i-inspeksyon ng mga baril natin, no? Pumupunta yan sa mga residents natin para inspeksyonin kung ang mga baril natin ay nasa ating mga tahanan, sa mga kung saan address natin ito diniklara, no? Kaya nga ako po mismo, mga kapatid, alam nyo, nung pumutok na yung inspeksyon, ang dati pong address ko po kasi ay sa Santa Cruz, no? Nakatira po ako sa Santa Cruz, Maynila. Nung nagkahigpitan na po, immediately po naglakad po ako ng aking change of residence para pag-inspeksyonin ako dito sa kondo, wala po akong nilalabag na batas, no? Nag-comply po kaagad ako kasi ayaw po natin ng hassle. Hindi po tsapa, hindi po natin pwedeng sabing, leya naman ako eh. Madaling kausap yung mga pulis na yan. Hindi po totoo yan, kahit leya ka. Basta po lumalabag ka na sa batas. Wala pong exemption yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng babarasuhin mo porket leya ka, pwede ka nang ma-excuse. Hindi po. Kaya immediately thereafter, nung magdeklara na ang PNP ng ang FEO ng inspection, kinabukasan po, tumakbo ako ng FEO at kumuha ako ng barangay clearance dito sa Barangay Veterans Village para po sa change address. Napakadali naman mag-change address, mga kapatid. Hindi naman pong mahirap kasi kasuhin, no? So yan, Sir Tyke Gutierrez, magandang gabi po sa inyo. Yes, Oplan Katok po. Sana mga kapatid, no, ay maibahagi nyo itong ating pinag-uusapan para sa mga iba nating kapatid na hindi nakapanood ng live. Pag-share po ninyo ito para mapanood nila. Para po hindi tayo maligaw, no? Again, dun po sa attorney vlogger, I'm sorry po. Pwede nyo po akong kausapin or pwede nyo rin po akong questionin kung tama o mali ang aking sinasabi. Pero basehan po natin yung IRR attorney, no? Basehan po natin yung IRR kasi po ayaw po naming mapahamak yung mga gun owner, lalo po yung mga baguhan. Dahil po sa sinasabi natin pwede po ang inside waistband. Where in fact, sa bagong IRR, hindi na po ito inuotorisa ng batas. Ito po ay tuwirang paglabag na kapag ginawa pa natin. Dahil sa 2018 revision, sa RA 117 sa ating 2018 IRR revision, sinasabi po na it must not be physically or bodily tacked or inserted in the waistband. It must be placed in a bag, clutch bag, belt bag, or the like. So maliwanag po yan, attorney. Sana po ay huwag sasama ang loob ninyo. Ang aming pinagbabasehan lamang po ay yung IRR, revised IRR ng 2018. Magandang gabi po sa mga nanood at umantabay. At sana po ay ang ating live ay nakapagbigay linaw, mga kapatid. At again, ang ating live po ay hindi para tumuligsa ng mga personalidad. Tayo po ay nag-live para po sa impormasyon ng ating mga membro. At kung may mali po sa aming itinuturo, kami po ay open na ma-question ng mga tao, lalo po ng abogado po na nag-vlog. Pwede nyo po kaming questionin, pwede nyo po kaming kausapin.
Ang pag-usapan lang po natin ay kung ano po yung nakasulat, no? Kung ano po yung bagong IRR na ating sinusunod, na aming sinusunod sa One Gun Pilipinas. So yun lamang po mga kapatid, magandang gabi sa mga umantabay, mag-iingat tayo palagi. At again, sana po ay nakapagbigay linaw ang ating live ngayong gabi. To God be all the glory, One Gun Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Okay, bueno mga kaibigan, napanood natin, napakinggan natin yung pong tinalakay ni Admin Corisman ng One Gun Pilipinas na sana po may natutunan po tayo at dapat itimo po natin sa ating isipan yun at sa ating puso para wala pong magiging aberya, magiging problema, no, hindi po humantong sa pagsisisihan natin lahat. Okay, muli mga kaibigan, pasamantala magpapala muna inyong lingkod at magbabalik tayo bukas sa araw ng Sabado para sa atin namang Talo Barangay. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, news and updates. At siyempre po yung ating mga kabarangay, magandang gabi sa inyo. At abangan nyo po ang gagawin pong medical mission ng CLR 45 Media Rider Eagles Club dyan po sa Barangay Bayan-Bayanan, Malabon City. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako po ang inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa. Mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Salit ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na mga katropa.